Hoping. Kaya nagbago siya ng statement. Hoping na hindi tutuloy Kung yan. hindi siya tutuloy, hindi napako na naman yung pangako ni... Isa rin naman mapako. 1 million houses. 1 million houses per year. 20 pesos na bigas. Oh, ang daming pangako. In fact, meron akong lahat ng mga pangako niya sa mga nakaraang SONA niya, meron akong tiningnan ko. may Doon tali sa siguro yung 15 lang na tiningnan ko, dalawa lang yung natupad. Ano yung dalawa? Of course, yung Pogo. Okay. Yung banning ng Pogo. Pangalawa, sa tingin ko, although siguro half-baked, yung tungkol sa education, na promote yung mga teachers bago mag-retire. Oh, at may least 85, okay. yun, Mas 85,000 okay yun. Mas okay yun. Pero in terms of classrooms, Pareho pa rin. Mahina. 160,000 pa rin yung Kulang, hindi lang naman kulang. sa kanya kasi during the time of President Pinoy, zero backlog na tayo eh. May dagdag pa. Oo, may dagdag May na. 60 plus thousand na backlog. We did 89,000. Yeah. So ngayon, ang ginawa during the time of the 6 years of Duterte, saka 4 years sa kanya, balik sa 160,000. Ano nga, So, hindi kasi lang nga, naman siya. ang daming ano diyan ang daming factors diyan. Yung issue ng corruption nga, lahat nag-ingat, lahat pabago-bago Saka yung yung mga sinabi niya program na of works. nakatipid dahil bumaba yung presyo. Hindi, binalik na. Inutusan nila yung mga engineers na mabababa, nakakulong. Nag-state to witness para Paano mag-state witness? Sila yung mga kapural, sila yung mga masterminds. Hindi mangyayari ito kung wala sila. Join us in the discussion of President's Fifth SONA is one of the most vocal critics of the Marcos administration, our good friend, Caloocan City 2nd Representative, Congressman Egay Erice. And yan. what? Yan, and my future senator, independent. Dadagdagan Kung pa yung, Egay. Sinabi ko, dadagdagan pa yung kulang ang kaalaman sa Senado. Sino tinutukoy mo? Sino tinutukoy mo doon na nandun, na madadagdag ka. Ikaw talaga. Okay, nag-attend ka ba ng SONA kahapon? Yes, of course. So, ba't hindi mo naisip na mag-boycott? Aba, hindi. Yan yung duty ko yan to attend the SONA. Kaya nga take notes ako. Habang Hindi ko pa na itatype eh. Nasa pa lang yung scribble ko. Kahapon yan? Kahapon yan. Wow. May mga members ba ng House na hindi nag-attend? Parang mayroon din Meron din, meron Marami rin. May mga nag-attend. Pero ang sabi niyo nga kanina yung political symbolism nung nangyaring, it's the first time in the Philippine history na yung Senate walang quorum Na nag-attend? na nag-attend. Only 11 attended the SONA. 13 were absent. Hindi. 13. Kasama yung tatlong, wala. Nakulong. Saka yung majority, tatlong majority from the majority, tatlong nakulong at nagtatago at isa lang sa minority So, anong symbolism nito? Ang pangako ng Pangulo sa ni Vice President Sara nung magkasama sila, unity. Ngayon, meron tayong SONA, State of the Nation Address. Wala yung Vice President, wala yung Nasa Europe Nasa Europe 13 senador. So, anong projection ito sa mamamayan? Hindi nagkakaisa yung gobyerno ni Pangulong Marcos. Obvious naman yun. Halata naman yun. Pangako nila yun, unity. Pangako. Alam mo namang yung mga pangako, di ba? Kaya sa umpisa pa lang, may pangako na hindi natupad ng Pangulo. Ayun. Nawala nga ang Vice President, nasa Europe nga eh. Ang Presidente pupunta kayo ng Davao. And the 13 senators. Ngayong araw, ngayong umaga, pupunta ng Davao si Pangulong BBM, alam ko, kasama yung cabinet. So, ito, kahapon yung nag-notes ka pala. So, anong biggest takeaway mo kahapon sa SONA ng Pangulo? Wala akong mga takeaway. And I hate to say negative things against the Marcos administration. I'm not happy saying these things. Pero we have to put sense to what's really happening to our country. Kaya, Hindi ka ba happy na tatanggalin yung systems laws at babawasan ng... bola lang yun, hindi mangyayari yun. Pero sa inyo yun, sa inyo manggagaling Oo nga, yun, sa bola nga Kongreso. lang yun. Kasi hindi naman feasible yun. Hindi feasible yun. Anyway, Bakit hindi Isa-isahin feasible natin. yung Isa-isahin natin. Bakit hindi Isa-isahin feasible natin yun? para Yung mas- magbawas may- ng tax sa mga wage earners. One, di ba? Ang una dyan talaga na iniintay ng tao yung tungkol sa corruption.
flood control mess. Ang sinabi niya lang na sasampahan na ng kaso ng ombudsman, si Speaker Martin Romualdez. Ang ginagawa ng administration, pino-focus nila yung kasalanan kay Speaker Romualdez, kay Saldico. Pero sa totoo lang, maski si Speaker Martin Romualdez, hindi kayang mawala yung 1.8 trillion na salapi ng bayan kung walang cooperation, collaboration with the members of the cabinet of the Marcos administration. In fact, during my petition sa Supreme Court, sa unprogrammed appropriation, inilabas ng DBM yung mga SARO na pinirmahan ni former Secretary Pangandaman. Lumabas doon, pinirmahan niya yung mga flood control payments. Kabilang na yung mga nasa unprogrammed appropriation. So, hindi ako maniniwala na hindi alam ito ni Secretary magantay ka Pangandaman. lang. Magantay ka lang, sabi ni Boy. Magantay lang kayo. Hindi, isang taon na naghihintay Hindi basta-basta. Isang taon na naghihintay, yung mga maliliit na engineer, 3, nakakulong. Sabi niya. Pero yung mga utak nitong nakawa na ito, pangalan nito, nawala tuloy sa Saldico. Hindi lang si Saldico. Sino? Sino? Si Bernardo. Bernardo, si Bonoan. Bernardo, including the engineer. Si Alcantara. Alcantara. Nasa bahay nila nagpapasarap. Samantalang yung mga tao nila na inutusan lang nila. Sila Bryce. Inutusan nila yung mga engineers na mabababa, nakakulong. Nag-state to a witness para Paano mag-state witness? Sila yung mga kapural. Sila yung mga masterminds. Hindi mangyayari ito kung wala sila. Pero alam naman natin, di ba, na si Saldico, parang inamin na niya, di ba, meron siyang video at dinadawit niya yata si Speaker Martin. So alam Hindi na lang, ng tao. pati si Presidente dinadawit niya. Pero yung punto doon is, pero ang kausap kasi talaga ni Saldico, si Martin, di ba? Sila yung magkasama dito. Well, kaya nga, sinabi yan, nakita naman natin yung video, kung paniniwalaan natin yung video, involved si Presidente. Kaya lang, wala dito si Saldico. Pero, meron pa isa. Sinabi ni Senator Lacson na may 8 billion na binigay si Engineer Bernardo sa mga bersamin. O ba't hindi inimbestigahan ng Pangulo? Titingnan natin yan. Sa ombudsman na yan, ang tingin ko. Ombudsman na yan. Sa amin ng Pangulo, imbestigahan ng ICI para malaman ng punot dulo. Sinabi niya, itong sinabi niya eksakto. Tapos na yung ICA. Sinabi niya kahapon, malawakan at malalimang investigasyon ang kanilang ginawa. Ni walang report yung ICI. Wala bang binigay sa ombudsman? Alam walang ko, report. nag-turnover sila sa Pero ombudsman. yung mga mamamayan, kaya niya independent commission para malaman ng mga mamamayan, maging transparent sa mga mamamayang Pilipino na nangyari dito, dapat may report. Wala eh. Alam ko may report mas sila. importante sa prosecution kaysa sa prosecution ng mga nagkasala dito ay kung ano yung nangyari na kalokohan na ito upang maiwasan na. Pero walang report hanggang umalis na si Secretary Babe Singson, hanggang umalis na si Mrs. Babae. Fajardo. Wala silang report. Pumirma ba sila sa mga findings nila? Hindi natin alam kung pumirma. Hindi natin alam kung may Hindi report. natin alam. Pero alam mo lang, may sinabit. may sinabit sila ng mga reports. Nung naiwan. Pero, bakit pa nagkaroon ng commission kung wala Pero man lang ang report? sa akin naman dyan, Guy, I think yung ombudsman gumagalaw. No? Hindi pwedeng I don't think doon na so. lang tayo lagi nakafocus Si dyan. Ombudsman Remulla, I think he was appointed by the President to protect the President. Hindi Kasi naman siguro. ang nangyayari, mabilis yung mga kalaban ng Presidente, mabilis nakukulong. Pero yung mga tunay na nagmanipula nitong budget, ng infrastructure, nasa labas. Bakit ganon? Ba't nauuna yung kalaban? Parang na-weaponize yung Office of the Ombudsman to protect the interest, the political interest of the President. So ang question dyan is really a question of ano ebidensya meron. So ang tingin mo, meron ng ebidensya laban sa lahat, pero inuuna lang ang mga... Hindi hinahanap yung ebidensya. Kung sino lang yung gusto nilang
hanapan ng ebidensya, hanapan nila. Pero yung mga talagang sacred cows, yun yung pinoprotect. Pero kagabi, sinabi ni, and I suppose this will apply to whether you are minority or administration. Dinipensahan ni former Senator Coco Pimentel sa on point ni Pinky na Martin Romualdez enjoys the presumption of innocence. That applies to everyone naman, di ba? Oh, kaya nga, hindi naman nasasampahan ng kaso. Paano nga natin malalaman? Nauna sila Jinggoy, nauna sila Marcoleta, nauna sila Mike Defensor. Basta yung mga kalaban ang nauuna, si Bong Revilla. Kung titingnan mo yung kay Senator Marcoleta, mismo siya ang nagsabi kasi yun ebidensya. Iba yun, Yung kay iba. Jinggoy, Iba yun, yung Pero kay Jinggoy it at is saka the kay, obligation of the Yes. President na unahin. Bakit? Kasi may kaugnayan sa kanya eh. Caesar's wife. Di So ba? finally, nagsalita na siya tungkol kay Speaker Romualdez. After 1 year. Dati natin, naalala mo to, matagal na natin itong pinag-uusapan na dapat ma-mention si Speaker Martin. Na-mention na. So, hindi ka pa rin masaya. Kasi hindi ako naniniwala na makukulong. Tingnan natin. Hindi ako naniniwala. naman, Bakit? Sabi ni Speaker Martin, I will not go down alone. Pero nagbago na siya eh. Pero paano yung ano, reaction mo? Hoping na hindi tutuluyan. Hoping. Kaya nagbago siya ng statement. Hoping na hindi Kung tutuluyan. hindi siya tutuloy, hindi niya napako na naman yung pangako ni... Isa rin naman mapako. 1 million houses. 1 million houses per year. 20 pesos na bigas. Oh, ang daming pangako. In fact, meron akong lahat ng mga pangako niya sa mga nakaraang sona niya, meron akong tiningnan ko. may Doon tali sa siguro yung 15 lang na tiningnan ko, dalawa lang yung natupad. Ano yung dalawa? Of course, yung Pogo. Okay. Yung banning ng Pogo. Pangalawa, sa tingin ko, although siguro half-baked, yung tungkol sa education, na promote yung mga teachers bago mag-retire. Oh, at may least 85, okay. yun, Mas 85,000 okay yun. Mas okay yun. Pero in terms of classrooms, Pareho pa rin. Mahina. 160,000 pa rin yung Kulang, hindi lang naman kulang. sa kanya kasi during the time of President Pinoy, zero backlog na tayo eh. May dagdag pa. Oo, may dagdag May na. 60 plus thousand na backlog. We did 89,000. Yeah. something So class. ngayon, ang ginawa during the time of the 6 years of Duterte, saka 4 years sa kanya, balik sa 160,000. Ano nga So, hindi Kasi lang nga, naman siya. Ang daming ano diyan ang daming factors diyan. Yung issue ng corruption nga, lahat nag-ingat, lahat pabago-bago Saka yung yung mga sinabi niya program na of works. nakatipid dahil bumaba yung presyo. Hindi, binalik na. Yung dating presyo sa DPWH, balik na sa dati. Balik sa Which dati means- ang arrangement? Yung presyo ng bawat materials cost, balik na sa dati. Meron na silang dupa. Kasi Alam walang ko, ano eh. Alam ko Yung market, dupa, hindi, alam ko market wala na nagbibid. So, dahil kung yung binabaan nila ng mas ibig mas sabihin mababa na- pa sa market value. So, ibig sabihin, padded na ngayon yung mga hindi ko sinasabing naman. padded. Basta bumalik sa dati. Which, ano yung Kaibigan dati? natin si Vince. Anong nakausap mo ba si Sec Vince tungkol dyan? Well, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Secretary Vince. Hindi ko siya nakakausap. Except nung kinausap nila ako na sabi nila na ang tingin daw ng Palacios, kaya ako critic ay supporter ako ni Sara Duterte. Sabi ko naman, paano ako magiging Duterte? Kayo yung mga Duterte, nag-aaway lang kayo. Ako, matagal na rin akong critic ng mga Duterte. Saka hindi kayo magkakasama because independent meron kami, senator talaga to siya, may no? policy difference kami. Bakit? Ano? Ano pang sinabi sa Violent war on drugs? Ano pa saka sinabi yung sa iyo ni Sec political Vince? dynasty. Ha? Ano pang sinabi sa iyo ni Sabi Sec Vince? niya, kasi daw yung mga salita ko nakakalakas sa mga Duterte. Sabi ko, mali yan. Yung mga mali nyo, yun yung nakakalakas kay Presidente Duterte. Sabi niya, ba't di mo kami Tungkol tulungan? sa projects, meron ba siya sinabi? Ano? Sa projects mo, sa Caloocan, sa distrito mo? Hindi, ang parang gusto nila, yung nakikita ko mali, sabihin ko tama. Para magka-proyekto ko. Kung hindi, zero. Pero again, may flood control project ka ba sa Caloocan? Hindi, wala pa nga akong proyekto kahit isa. Talaga? For 1 year, wala. Hindi, pero Zero. since 2020, pagpasok nila,
naging congressman mo ngayon? Wala pa? Wala, zero. Walang project at all? Wala. Dati nung nasa majority, minority, senior deputy minority. Wala pa naman kasi first time pa lang. Hindi na-release yung aking mga... Actually, yung isang proyekto, pinaliwanag ko kay Secretary Beans, dyan sa C3, bumabaha dyan sa may riles ng tren eh. Okay. Yung dumadaan dyan yung mga trucks, trailers, logistics from different parts of the country to the pier, sa port. Sa may C3. Sabi ko, kasi bumababa pagdating sa riles. So sa solution, dapat itaas yung riles para maitaas din yung kalsada. So napondohan yon sa pamamagitan ng 2026 national budget. Hindi nila ni-release yung sarong. Hindi so pa ngayon nare-release. tagulan, edi Baha na. hundreds of millions in trade ang mawawala sa Pilipinas. Dapat Because of politics. Wait, dahil sa ikaw ang nandoon, kaya hindi nila nilalagay Because of ang sarong? politics. Because of dahil politics. perceived na kritik ka. Yes. Sabi nga ni Secretary Bin, sisiruhin niya daw ako. Sabi niya? Sinabi niya. Sabi ko nga, ano ka ba? Secretary o politiko? Ano sabi niya? Hindi. Yun ang sasabihin ko sa budget hearing. I-re-raise mo kasi lalabas na sa ano. Scoop yan dito. Hindi ko rin alam yan. Oo. So ano ang tingin mo sa kaso na ang tinitinan ng ombudsman kasi graft charges lang at hindi plunder? Sang-ayon ka ba dun sa Basta ang possible sabi ni crime? Presidente, pakukulong niya. Maya naman kayo at pakukulong niya. At hindi naman mangyayari itong budget and infrastructure anomalies na to without the Speaker, without the Senate President, and without the cooperation of members of the Cabinet. Pero ano yung sino alam mo mga contractors na isusunod daw sa ombudsman? May balita ka ba? Nauna na si Congressman Jojo Ang. Well, yun na nga eh. Matunog si Congressman Guardiola, yung pangalan ng parating matunog. Pero I think yung mga ifa-file sa kanila yung pwedeng mag-bail. Pero sa tingin mo ba itong mga contractors dapat talagang kasuhan? Pag kinasuhan sila, may possibility, especially kung ikukulong sila, na magtuturo sila. Correct. At pag nagturo sila, baka umabot hanggang sa pinakamataas. Kaya mahirap. Mahirap palagay ko. I don't think that may makukulong pa na mga kakampi ng Pangulo. Ang gusto mo mangyari sa mga contractors, makulong or sampahan ng kaso, iba yun. Kasi pag sinampahan mo at hindi plunder, labas. Ang gusto mo ba kulong talaga? Plunder bale. Hindi naman. Depende nga sa ebidensya. Depende sa ebidensya. Pero ang problema nga, tingin ko, hindi naman talaga na-iimbestigahan ng maayos. Ayan ang pakiwari mo sa Kaya nga ombudsman. yung Independent People's Commission na pinangako ng Pangulo na isang priority legislation ay hindi niya tinupad. Nasa inyo yan, nasa Congress yun eh. Pinasa namin, pero siyempre... Nasaan ngayon? Nasa Senate. Pero yung Pangulo, kung sabi niya, ipasa niyo yan. Mismo si Senator Soto, sinabi niya, siya ang author nun eh. Bigla na lang na nahimik eh. Bigla na lang, wala na, napasa sa committee, pero Nasa hindi committee? na. Pero if I recall, na-archive na. Pero if I recall, maraming mga consultant pinatawag sa I don't know if it's Congress or Senado. Kasama sa kaibigan natin si Frank. Sabi ni Frank, redundant na yan eh. Dapat ilagay mo na lang sa ombudsman. If I remember it correctly. Yung ICC. Ang problema kasi sa pagdating sa ombudsman, wala nang transparency. Wala nang What do you mean? transparency. Mahirap Of naman course. siguro yun. Kasi Wala nang transparency, especially na yung ombudsman natin was alam naman natin na cabinet secretary ni Dati. BBM dati, tapos siya nilagay doon. So, sa tingin ko walang transparency. pero wala tayong magagawa dyan. Wala Dahil naman lahat ng tayong ombudsman, magagawa. presidential appointees eh. Pero tanong natin, yung mga economic gains na sinabi ni Pangulo Marcos, ano doon ang nararamdaman na, unang-una naniniwala ka ba, pangalawa, kung meron kang maalala mga economic gains, nararamdaman ba ng mga Pilipino? Well, paano mararamdaman? Ang mga binanggit niya yung mga, parang mga band-aid solutions, ayuda, the same thing. Saka, yung mga micro yung mga binanggit niya, ng mga
piecemeal na mga accomplishments like 6,000 na employ out of the millions of unemployed, di ba? So, ang Personally, yung mga tax amnesty, yung Oo. maganda yung mga yan. Oo, Estate ang daming- tax. yung tax amnesty, okay na yun, 350,000 Yung mga may utang sa DAR, Okay yung mga naman ganun, yun. Wala namang SSS, problema. GSIS, Wala namang and problema. others. Wala namang, Kasi okay yun, naman tama yun sa ordinary Filipinos. Pero sa tingin ko, yung macroeconomic, dyan tayo nagkakaroon ng... Tulad ng ano? For example, ano yung plano niya para ibaba yung inflation? Okay. Pinakamataas yung sa Asia yung inflation rate sa Pilipinas. Pangalawa, anong plano niya para makahabol yung GDP? Ang projections for the last 4 years, bagsak, hindi natin naabot yung projection. Ang last quarter, first quarter, 2.8% ang GDP. Ang second quarter, 3%. Ngayong second quarter, 2.8%. Lalabas sa August, itong third quarter. Ang projection ng mga experts, mga nasa 1.4 to Ang 2.6 inflation? ang GDP natin. Ang GDP. For the Pero third quarter. akala ko sa third quarter naglalabas na ng pera for public infra sa DPWH. Hindi ko alam, pero yan yung projection. So, ibig sabihin, ano yung plano niya pang matagalang? In the next 2 years, para iangat natin yung GDP, ibaba natin yung inflation. Pagkatapos, ang rate ng pag-utang natin, 9 to 10% a year. Ibig sabihin, umuutang tayo para sa mga proyekto na mag-aangat na ekonomiya natin, pero ang taas ng pagtaas ng utang natin, pero ang baba naman Yan ang ng growth natin. sinasabi ko, dapat mga economic managers magpaliwanag dyan. yan, di ba? Yan Yan ang mga subsona. Pero Pero anyway, ito, sa ano din, ito direct sa mamamayan, sa simpleng tao, yung guarantee letter. Okay, sanay kayo dyan. Kayo mga sanay dati. kayo dyan, mga congressmen. Sabi niya, hindi na kayo lalapit sa mga politiko dahil nandyan na, may portal, may ego, etc. etc. And, yung Agree ka ba doon? Agree ka ba Tanggalin doon ng na- guarantee letters? ang problema ko lang dyan yung absorptive capacity ng Department of Health para makapag-reach out sa mga nangangailangan. So, sa'yo, parang mahalaga pa rin ang guarantee letters. Mahalaga pa. So, ayaw mong tanggalin kasi kayo ang lumalapit ng taong bayan sa mga kanilang mga kinatawan. Yes, of course. Even the local governments, malapit sila sa national Lalo na government. sa local government. Sa national government, tingin ko walang absorptive capacity Ang DOH. ang DOH para maserbisyohan lahat ng mga So dapat i-farm out sa tama. Okay. sa Bukod pa dyan, yung hindi lang yan yung pagtaas ng yung pagbaba ng pesos. Anong plano? Yeah. Di ba? Actually, marami talaga. Yan yung mga Sa nakikita economy. ko na hindi diniscuss ng Pangulo. Pero on the other hand, marami rin naman factors yan Yung Maraming factors crisis yan. sa Iran. Anyway. Ang sabi ni Pangulo, we will not yield on the West Philippine Sea issue. And the spokes is back, still with Congressman Egay Erice. But before we go to our hanging questions, we'll acknowledge the comments and questions coming from our live viewers. From Purples and Roses, half of those Villar siblings needs to play safe business decision. From Atina Gabriel 8058, na-mention nga si Martin Romualdez pero hanggang preliminary investigation pa lang. Okay? From at Introbeth, bitter si Kong Egay dahil hindi na-release ang budget. Anong comment mo muna dyan? Well, ang palaya ka raw. kung gusto kong ma-release yung budget ko, di Di ka na lang na gano'n. kinausap na nga nila ako na tumigil muna ako at bibigyan daw ako ng maraming project. Okay, sige. From at Pero BR hindi naman yan ang trabaho ng congressman From at BRB FF Heidi, hindi pinupunan ni Kong Egay si VP Sara na walang ginawa kundi magbakasyon. Well, nung panahon ni Pangulong Duterte, sila may hawak na administration, pinupuna ko sila. Ano ipupuna ko kay BP Sara? Wala namang nga ang ginagawa. At wala namang binigay na trabaho. At nagbabakasyon. Ang trabaho lang naman ni BP Sara, maghintay. So ano ipupuna ko? Sasabihin ko, wag ka na maghintay. Pero, ang sabi ko nga, Pero dati, ang dating Vice President si BP Leni, ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang tinutulungan. Kahit tinanggalan pa siya ng budget at that time. Ikot siya ng ikot sa
laylayan, sa Hindi, yun naman ang far-flung ginagawa ng Vice municipality. President. Lahat ng Vice President Kaya, na sa history ng yung- Pilipinas, lahat ng Vice President walang ginawa kundi umikot. Pero umikot sa Pilipinas. Ito nasa Europe. Ito nasa Europe. Aba, malaki ang constituency sa ibang bansa. Malaki ang constituency. Kaya lahat ng mga nangangampanya, even si Vice President Noli De Castro, isa sa mga iniikot niya yung mga OFWs. Pero si BP Leni yata parang hindi umikot sa mga OFW, no? Hindi siya focus Ay, talaga hindi. sa countryside, sa Laylayan lang. laylayan lang talaga siya. Well, kanya-kanya. Meron nga So, kaming ibig area doon sabihin- sa amin na hindi ko pa narating siya Ibig ko sabihin, ang sinasabi nila, si Egay, DDS na yan. Oh, syempre. Kasi hindi niya binabanatan si Sara. Yes. Ang binabanatan niya Si ang PBBM. administration. Pero nagkakamali sila. Sinasabi ko na noon pa, I am against the violent war on drugs. I am against political dynasties. So I cannot be with the Dutertes. Yan yung prinsipyo ko. So, as early as now, hindi ka kakampanya kay VP Kung mananalo Sara. si Vice President Sara, minority ako. So, ibig sabihin, hindi ka boboto sa kanya. Hindi ako boboto sa kanya kasi yung nire-represent nila, laban na laban ako. In fact, ako yung kauna-unahang congressman na tinanggalan din ng pondo. Noong panahon ni Pangulong Duterte because I spoke against the violent Pero war Egay, on hindi ka drugs. ba nanganganib sa distrito mo? Panay mga DDS ang constituents mo. Sa Caloocan, ang daming DDS doon. Binoboto naman nila ako. Basta ako, kung ano yung prinsipyo ko, yun ang sasabihin Hindi, ko. kalaban dyan na Hindi karaan naman ako. na Ang problema sa mga politiko, takot na hindi maiboto, nagagawa ng mali para lang hindi maiboto. Magsasabi ng hindi totoo para lang hindi maiboto. Ako sinasabi ko, dahil trabaho ko bilang hinatawan at yung mga nangyayari sa buong bansa, makakaapekto sa mga mamamayan ko. Maganda yan. Fiscalizer talaga si Egay. Ito, ang tanong nga, ang hanging question natin kanina. Kasalanan ko ba? Hindi ba? I'm against Marcos. Against Duterte. Magkasama sila eh. They enabled each other. Nag-away sila. Kasalanan ko ba yun kung babanatan ko yung administrasyon nila? Di ba? Kasalanan ko ba yun? Yan na. Basta hindi siya Sara. Yan, si Kung Hindi Egay. ako Marcos, hindi ako Duterte. Liberal ako. Yan. Wala siyang mabanat nga kay Sara dahil walang ginagawa, sabi ni Egay. Ito, Actually, irrelevant na kung hindi nila binabanatan si Vice President, wala na sa DepEd, irrelevant na siya. Ano pa pag-uusapan pa? Kung nasa DepEd pa siya, may Pwede kang banatan. Ngayon, Walang irrelevant na siya eh. Kaya lang, alam mo naman ng mga Pilipino, kung sino yung inaapi, doon sila. Yung impeachment, start na naman sa bukas. Sigutin muna natin itong hanging question. Okay, Sabi hanging ni question. Pangulong Bongbong Marcos, we will not yield on the West Philippine Sea issue. Well, tama naman yun. Lahat naman tayo mga Pilipino, dapat ipagtanggol natin yung sovereignty ng ating bansa. Pero, ano yung policy direction, foreign policy direction? Hindi niya naman binanggit. Kasi hindi lang naman ang threat sa atin ang China. Naiipit tayo sa dalawang malalaking bansa, ang US. Kaya nga ang daming EDCA sites. Paano kung magkaroon ng conflict ang China at US? Di tayo ang unang mabibiktima. Di ba? Ano yung foreign policy direction? Ano ba tayo? Magpapatuta na tayo sa mga kano? O magkakaroon tayo ng independent stance? Di ba? Ngayon, may paksili ka pa. Sabi niya, friends to all, enemies to none, di ba? Pero yung, yung tingin mo, actions mo, friends to all, pero yung actions mo is, hindi naman ganon. Anong in-expect mong reaction nung China dito? Kasi recently natatandaan ko recently nga yung ASEAN Summit, 'di ba? Nagharas sila doon sa Oo nga. Tapos yung pa sa atin, yung Video. unggoy tayo, 'di ba? Anong During the time of in-expect President mo sa China na reaction dito? During the time of President Cory and during the time of President Pinoy, maganda naman yung foreign policy natin. Tinanggal nga ni President Cory yung mga bases eh. Di ba? Dito. Tinanggal yung mga American bases. Kay Pinoy naman, nagsampa tayo ng kaso sa
UNCLOS, The Hague. So, nanalo naman tayo. Nilalabanan natin, pero hindi naman tayo pwedeng dapat na magpatuta sa mga Amerikano. So anong sa tingin mo ang dapat gawin ng administration to defend our sovereignty? Well, tuloy-tuloy lang yung ating UNCLOS. Nanalo naman tayo din. Tuloy-tuloy lang tayo. Pero again, you know, it's so difficult to say an independent foreign policy because we're dealing with a bully and a superpower. So Yes. you need Both another. are bullies, China and US. But unlike the US, and I'm not defending, it's a reality that the Chinese are intruding into our waters. Ang interest naman ng Amerikano is freedom of navigation. Yan din ang sinasabi ni Pinoy. So you cannot help but have other foreign countries come to our aid. Whether it's not just the US, Australia, nagkakaroon tayo ng maraming mga exercises, di ba? Kaya dapat linawin nga ng ating Pangulo, ano ba yung foreign policy direction natin when it comes to China and when it comes to the US? Okay. So, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos that he hopes that the history will be kinder to him after his term. Sa tingin mo ba, will history be kind to him? Well, yung mga pangako niya, doon naman masusukat yan sa mga pangako niya na napatupad niya. Pero ang 2 years pinakamalaking, pa, 2 years pa, Egay, kaya pa ba? ang pinakamalaking challenge sa kanya ay yung 1.8 trillion. Hindi maliit yun. Hindi na maliit na halaga yun na nasayang, nawala. Because of corruption. Pero 2 years pa nga, 2 years pa, kaya pa ba? Tingin mo? Kailangan talaga buksan niya yung kanyang isipan, magkaroon siya ng political will para yung mga reforma ma-implement. For example, yung anti-political dynasty, pinangako niya yan nung SONA. Anong ginawa? Hindi niya man lang mabanggit ngayon. Bakit hindi niya mabanggit? Kasi alam niya, yung ginawa ng anak niya at ni Speaker Dina Berson, will institutionalize and will strengthen political dynasty. Alam mo, Pero nasa kongreso na yun eh. So dapat nga ang kongreso na mag-ano noon. Hindi. Pero Alam na alam niya yung ibig sabihin ng political dynasty. Pero magbabanggaan kasi sila sa Senate, eh. Iba yung version. Kaya nga ano yan eh. Yung masyadong malayo, yung version ng House sa kanong Senate, Bycam na yun. walang magkakasundo. Hindi magkakasundo. Kanina, nung umpisa pa lang natin, nagbabangayan na kayong dalawa sa systems laws. Pag-usapan Ano natin. yung systems laws? Very Yan ang- popular yan ang yung... sigmura, nasa Dalawa yung sigmura sinabi ng taong bayan Pangulo. yan eh. Yung tanggalin yung VAT, okay ako doon. Tanggalin yung VAT sa Systems laws. electricity. Yung VAT. Sinabi niya ba yun? Sinabi Sinabi niya. niya. Sinabi niya. Tanggalin yun, okay yun. Di malaking ginhawa na yun sa mga mamamayan. Pangalaw, pero yung sa systems laws, parang imposible yun. Anong imposible? Alam mo, ano ba yung systems laws? Natural na pagkawala ng kuryente yan, lalo na sa mga mahihirap na probinsya, yung mga electric Malalayo, cooperatives, malalayo. malalayo yung linya, pag nagbabanggaan yung electric current saka yung metal sa wire, nababawasan ng init. Kaya yung nagkakaroon ng loss sa power. At yun yung sa mga probinsya, sa mga electric cooperatives, siguro yung mga nawawala dyan due to systems loss is about mga 8 to 30%. 8 to 30. 8 to 30%. Ang Meralco, gano'ng kalaki ang systems Mga laws? 5 kasi mas professional, mga 5 up. So sa 5, probinsya, 5.6. electric co-op, mas Depende malaki. yata eh, guys. Kasi Depende. sa amin, 14 pesos per kilowatt hour kami. Average lagi yan, 80 centavos ang systems loss. bakit sabi mo Pero may imposible? additional kasi dyan, yung line loss eh. Kaya na iba pang yung mga ano. technical, Kasi mga dapat technical i-define talaga losses, yan sa yung mga Congress eh. technical Ang losses. daming napapatong. Pagka hindi nila pag inabsorb ng mga electric cooperatives siya, malulugi sila. Hindi na sila magiging financially viable. So, unless isa-subsidize ng gobyerno, ayuda na naman sa mga... Hindi, ang isang ano dyan, Yan hindi yung- subsidy. Ang ano ko dyan, Sec Edwin, magtayo ng mga ano, halimbawa, Eastern Samar Electric Cooperative, magtayo ng solar na diretso na nandiyan katabi na sa ano. Sa, Kaya nga hindi systems loss ang kaya aalisin walang... mo. Kahit tanggalin mo yan, Pangalawa, ano yung ma-offset systems yan. loss pa? Yung pilferage. Yung mga, lalo na yung mga
NHA housing projects sa mga depressed areas, makikita mo doon. Minsan 70-80% ng community nakatap lang. Wait. You're conflicting two issues. Iba yun, iba yun. There are systems laws which are technical and which are non-technical. Yung technical mo, it's a law of physics. Yan talaga, hit as your distribution lines. Talaga, yun talaga wala tayong magagawa dyan. On the non-technical, yung mga pilferage, lahat yan, di ba? Yung mga, yung mga Iba yun, tawag iba doon, yun. yung tawag doon sa ano, yung mga, basta ninanakaw yung kuryente, hindi nagbabayad ng ayon. So yun pwede nating ayusin yan. So you improve the system doon, di ba? Pero ang tanong ko sa iyo, Sec Edwin, if you're on the ground, as I am, hindi mo maano yan. na baka mas mahal pa yung gagastusin ng power corporation sa enforcement. Mas mahal pa. Dikit-dikit yan eh. Nandun na nga, ang ginawa nilang yung mga metro, doon na nila nilagay para mababasa Correct. nila. Pero parang ginagawa na nila ngayon. Inaayos na nila ngayon. So, hindi ako ginawa ko, pinipilit kong ayusin doon sa aking distrito. Nakipag-coordinate ako sa Meralco, binabundle namin yung mga salasalabat ng mga spaghetti wires. So, mas mahal pa yung gagastusin ng mga power corporations sa enforcement ng anti-pilferage law. Kaya, malulugi yung mga kumpanya kung aalisin mo yung systems lost. Ang pinakamadali na paraan para pababain, tanggalin mo yung VAT. Pangalawa, renewable energy. Okay. Sige. Renewal. Ito, tough question na tayo. How soon should a high-profile prosecution happen after the president's speech on graft and corruption? Well, nung si Ombudsman Boying, pag sinabi niya, next week, may makukulong. Pagkakalaban. Ngayon, may sinabi si Presidente. Dapat yan, 1, 2 weeks, 3 weeks, pinakamatagal na. Anong tingin mong kontrasona ni Senator Alan na mamayang hapon? Hindi ko alam. Hindi ko pwedeng pangimasukan. Ikaw ba magkokontrasona ka sa ano? Sa House? Hindi. Hindi naman kontra sonda, kundi ipaliliwanag ko yung narinig ko na hindi naman makatotohanan. So tatayo ka. At tatayo pangalawa, ka privilege sa... At pangalawa, lagi naman ako pag nagsasalita ng criticism, meron naman akong laging suggestions. Hindi lang basis. Meron naman akong proposals. At yun, nasa kanila na kung titingnan nila na yung mga private corporations nga nagbabayad pa ng critic para lang alamin kung ano yung mali. Alamin yung mali at kung makita nila na tama naman pala yung sinasabi nung bumabatikos, kumukuha sila ng idea. So, tanong mo na yung last tough question. Ikaw na. O sige. Kasi hindi sinasagot niya yung mga tough question ko. Ito ang napakinggan mo kahapon, nandoon ka, how would you rate PBBM sa fifth zona from 1 to 10, with 10 being the highest? 4, 4. Hindi man lang kumanate. bagsak. Bagsak. Bakit? Ay, maraming pangako na hindi natupad. Puro pangako, puro bola. Okay, so, maraming salamat. Parang nagkontrasona na dito sa EKA. Nagkontrasona na po. Dito po sa Bilonaryo. Anyway, so, salamat kay guys. So, susunod. Salamat, Kung